Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Senado, pumalag na. SP Escudero sobrang napahiya. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Saan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan mo po muna natin ang mga nagbabaga at mga nag-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin mga kababayan, ito pong First Family, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and First Lady. Ayan mga kababayan ha. Spend second anniversary 32nd anniversary in Ilocos Norte. Yan mga kababayan, nako. Nag-ala sino yung Kiko Pangilinan, no, sila. Oh, kumain po sa dahon ng saging mga kababayan. So ayan na parang gusto nilang isipin natin, no, that they are simple, no. Ganyan po sila kasimple mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka lang, no, dahil may nakaabang na dito no, yun no, yung sa tent sa likod nila. Oh, yan no. May tent na for party na yata yan no. Oh, kaya hindi pa rin tayo magpapabudol sa mga ganitong gesture, no. Alam naman po natin na talagang iba po ang style ng kanilang pamumuhay mga kababayan. Hindi po ganito ang pamumuhay ng Marcos, no? Kumakain sa dahon ng saging, hindi. Hindi po ganyan sila mga kababayan. Ang kinakainan po nila ay mga mamahalin, no, mga karibin natin. Okay? What I'm trying to point out here mga karibin natin, no? Wag po tayong magpabudol, no? Dahil nagpapakita sila ng ganito, ibig sabihin ba ganun na sila? Hindi po. Yan ay pakitang tao lang mga kababayan, okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? Mukhang masaya po si First Lady, mga karibin natin. At yan, napakaganda po ng background nila, no? Yung beach, okay? At mukhang may nakaabang na party. Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At ito, pasadahan din po natin ang balitang ito na kung saan Alyansa Senatorial bets optimistic about Cebuano's support. Okay, parang sinasabi nila nga maganda ang kanilang kinabukasan sa suporta ng mga Cebuano. Well, anyway, kung ikaw ay isang taga Cebu or ikaw ay Cebuano, paki-comment nga kung talaga bang sinusuportahan ninyo ang senatorial bets ng alyansa. O yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dyan sa kanilang pahayag ko sa balitang ito? Senatorial bets ng alyansa ay maganda raw ang kinabukasan, no? Sa suporta ng Cebuano. Nako po, yung ibang mga Cebuano nga ay galit na galit sa inyo. Sapagkat mga kababayan, no, ang inyong pinuno ay trenador po. Si former President Duterte. Eto nga bakit ba kayo galit na galit kay former President Duterte? Hindi, yung mga nagkikriticize po, no? Yung iba naman dito, hindi naman, okay naman sila kay former President. Pero yung iba, bakit po galit na galit kayo kay former President Duterte? Alam niyo po kung bakit mga kababayan? Kung talagang aanuhin po natin yung root cause nito, no? Yung ugat ng pinagmulan, mga kababayan.
Dahil po sa war on drugs, no? Dahil po sa war on illegal drugs. Bakit? Kayo ba ay mga protector? Kayo ba ay mga involved, no? Sa illegal na droga at galit na galit kayo kay former President Duterte sa kanyang pagsugpo sa illegal na droga dito sa ating bansa. Ha? Anyway, yan po ay nakikita ko lang kasi ang iba galit na po mga kababayan. Kalma lang, ano? Kalmahan nyo lang. Baka mauna pa kayo sa matanda. Di ba? Anyway, yan mga kababayan, yung mga taga Cebu, wag na kayong magpabudol ulit. Nako, binudol na tayo nung una, magpapabudol pa kayo. Nako, hindi na po ito maganda, mga kababayan, sapagkat kung magpapabudol pa tayo in the second time around, ito po ay katangahan na natin, no? Kaob-uban na po ito kapag kabubuhan na po ito kapag hindi pa tayo nagkaroon ng leksyon, no? Doon sa kanilang pambubudol sa atin, alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong si Trillanes, mga kababayan. Sabi niya po kasi dito, yan, war on lies. Sabi po dito ni Trillanes, mga karibin natin, ang pagmamahal sa bayan hindi nadadaan sa kwentuhan, hindi nadadaan sa pagpapatawa, hindi nadadaan sa pagmumura. Nadadaan mo ito sa katotohanan. Tama naman po itong tama naman po itong sinasabi ni former Senator Trillanes. Kaya nga, mga kababayan, no, dinadaan po namin sa katotohanan. At ang katotohanan po talaga dito, mga karibin natin, si Senator Trillanes ay napakasinungaling. Diba? Yun po ang katotohanan dito eh. Kaya lahat ng lumalabas dito sa bibig ni Trillanes, parang hindi ka na maniniwala. Pero kung sasabihin po ito ng iba, posible pa po tayong maniwala, mga kababayan, because the credibility of this man is already damaged, mga kababayan, no? Was already damaged. Yung kredibilidad po nito, mga karibin natin, ewan ko lang kung meron pang natitirang credibility itong si former Senator Trillanes, no? Sa dami ng ginawa niyang kalokohan, no, sa ating gobyerno, pabikoy-bikoy pa sila. Mga kalokohan yan, mga karibin natin, no? Kayo na po ang humusga kung maniniwala kayo dito kay Trillanes or hindi, di ba? Gusto ko lang pong i-share kasi gusto ko ring mag-comment patungkol po dito sa katotohanan. Madadaan mo ito sa katotohanan, at ang katotohanan ay si Trillanes po ay napakasinungaling, mga kababayan. Di bali nang nagmumura, di bali nang nagpapatawa, di bali nang nagkikwentuhan. As long as itong sinasabi niyong nagmumura, nagpapatawa at nagkikipagkwentuhan sa taong bayan ay totoong tao at totoong tumutulong sa mga Pilipino. Kung puro katotohanan, pag puro katotohanan na kasi, mga kababayan, at the end of the day, magiging magiging lies na, no? Kasi pagtatakpan mo na yung isang kasinungalingan, or yung isang katotohanan, pagtatakpan mo para hindi kumalat. Sinungaling ka rin. Diba? Sa sobrang katotohanan, Trillanes, sa sobrang paglalabas mo ng katotohanan, pinipigilan mo ng makalabas yung totoo talaga. Kaya gusto mo nang ikaw ay nagsisinungaling. Diba? But anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga kabayan. At eto, nako. Sabi po dito, lumabas na siya. Nakalabas na ng Pilipinas at ang alam ko ay under protective custody na rin siya ng ICC. No? Ayon po yun kay Dilima, mga kabayan, si Mato Bato ay nasa labas na raw at nasa ICC na. Ito lang ang opinion ko dyan, mga karibin natin. Ang sabi ko po dito,
hindi nyo nga napatunayan, no? Dito sa Pilipinas. Ha? Doon pa kaya sa ICC? Ha? Di ba? Kaya nyo bang patunayan yan? Dapat may mga ebidensya kayo, ha? Hindi pwede yung sinabi mo lang. Dapat may akibat na ebidensya yan. Eh kung dito nga, mga kababayan, hindi kayo nakapagpakita ng ebidensya, no? Well, anyway, baka sa haba ng panahon, nakahanap rin kayo ng ebidensya, eh di congratulations po sa inyo. Pero kapag yan po ay wala ka pa rin ebidensyang ipinapakita, eh good luck rin sa'yo. Diba? Mato-Bato ang Dilima. Ito talaga si Dilima ang promotor ni no? Ni Mato-Bato. No? Always updated siya kay Mato-Bato, mga ka-review natin. Hindi natin alam, baka may relasyon din ng dalawang ito. Anyway, okay, ito last po natin pag-uusapan. Ito-play na po natin yung video. Ito po yung mga kabayan, no, yung ilan po sa mga legasiya ni former President Duterte. Maliban po sa Bell program at saka sa war on illegal drugs, ito pakinggan po natin to, mga kabayan. Ng economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinirmahan pa rin niya ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim po nito, magiging libre ang tuition sa mga state colleges and universities sa bansa. Kailangan nyo ba ng medical assistance pero hindi kayo covered ng PhilHealth? Good news. Pwede na rin po kayo makuha ng tulong oras na may sa batas ang malasakit centers. Inaprobahan na ng House Committee on Health ang pagtatayo ng mga ito sa lahat ng pampublikong ospital sa bansa. Proyekto ito ni Senador Bongo at bahagi ng Universal Healthcare Program. President Duterte signed into law a landmark bill providing healthcare coverage for all Filipinos. Under the Universal Healthcare Act, all Filipino citizens will automatically be covered by PhilHealth. Wala nang babayarang irrigation fee ang mga magsasaka. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Free Irrigation Act of 2018 nitong 2 ng Pebrero. Nakapaloob sa naturang batas na libre ng patubig para sa mga magsasakang may lupain na hindi lalagpas sa 8 hektarya. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sa pamamagitan ng batas ay matitiyak na patuloy ang konstruksyon at maintenance ng mga kinakailangang irrigation facilities. Anya, dahil dito'y maibsan ng problema ng mga magsasaka. So yan, mga kababayan, ano bang purpose ko kung bakit pinakita ko po ito sa inyo, mga kababayan? Sapagkat gusto ko lang i-compare, no? Gusto ko lang ihambing yung current administration, no, dito po sa mga ginawa ni former President Duterte. Una, free education, malasakit center, universal healthcare, free irrigation. Sino po ang nakikinabang, mga kababayan? Taong bayan. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang, no, former President Duterte is very concerned about the ordinary Filipino, mga karibin natin. Bell program, war on illegal drugs, para po yan sa mga ordinaryong Pilipino, no, na mga law-abiding citizens, no. Pero dito naman po tayo sa Marcos administration, instead na palaguin, no, yung mga project or yung mga ahensya, mga kababayan, for example, sa health, yung PhilHealth, mga kababayan, kinuha pa, no? Yung pondo, kasi excess na daw. Excess fund, ginamit nila. Diba? Diyan pa lang, mga karibin natin, makikita mo na ang malaking pagkakaiba nila. Kasi dito, sa administrasyon ni PBBM, sa totoo lang, pera po ang pinag-uusapan, no? Doon naman sa administrasyon ni PRRD, mga proyekto po ang pinag-uusapan. Diba? Tingnan nyo, maraming project yung nakaraan administrasyon. Dito naman, maraming utang. Yun po ang nakikita natin. Nagbebenta ng gold. Puro kwarta po ang kanilang
kwarta po ang kanilang mga pinag-uusapan, mga kababayan. Buti na lang naman sana kung nakikinabang ang taong bayan. Kaso, sila lang yata ang nakikinabang. Diba? Sabi nyo, nakikinabang talaga ang ang taong bayan kasi sa ayuda. It's not, para sa akin mga karibin natin, it is not sustainable. No? Yung ayudang yan, naglalast lang yan 1 to 3 days, 1 week. 1 week maximum, di ba? Ubus agad yan. Isang araw nga lang kung tutuusin mga kabayan. Kung gagastuhin mo talaga yan ng todo-todo, baka hindi pa yan umabot ng 30 minutes na ayuda ninyo. Ibig sabihin, it's not sustainable. No? Ang kailangan po ng ating mga kababayan, sustainable income. No? Kahit mahirap, basta sustainable and it is illegal. No? Mahirap naman kung sustainable tapos illegal, wala rin tayong patutunguhan dyan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at mabigyan po natin ng reaction. Eto na po. Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang ang katotohanan na talaga ang siyang puputol sa mga kasinungalingan. Booking kayo ngayon, kaya pala pinalaya matapos ang pagsisinungaling. Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, posible di umanong kumanta kung hindi hinarang ng Senate President na si Chis Escudero ang pagkakakontempt nito sa Senado. Tila nga may panibagong magandang balita na usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na tila mukhang unti-unti na nga raw bang mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng mga di umano'y illegal raw na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte kung hindi pinigil ng Senate President na makulong sa mataas na kapulungan o Senado ang di umano'y sinungaling na ambasador na si Marcos Lacanilao. Kaya naman umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media ang naging reaksyon ng Senate President na si Chis Escudero na hindi pirmahan ng contempt order na inihain ni Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister na si Senator Amy Marcos patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang nasabing ambasador na si Lacanilao nang hindi raw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging ikinasang pagdinig ng Senado. Tila tinatanong kasi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan ni Lacanilao ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC. Gayong ito ang oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo at alam raw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulong Duterte para doon unang hinarap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Tila tinawag tuloy na walang kwentang politiko at binatikos, halos di pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President ng mataas na kapulungan na si Chis Escudero matapos hindi pirmahan ang contempt order ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos sa ikinasang pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tila walang pagdadalawang isip na tuluyang makalaya ang umano'y nagsisinungaling na Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao kung saan kamakailan lamang sa isinagawang pagdinig ay nabuking ang di umano'y kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang script nito at nagawa pang magkunwari na wala raw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya taong bayan tila nanawagan na hindi mapigilang magbigay ng kanilang mga hinaing at komento. Sen, mga kababayan, gusto ko lang i-point out dito kung bakit natin play ang video ito, mga kababayan, sapagkat kung ikaw ay kakampi ng administrasyon, ganito po ang mangyayari sa iyo. You feel very, very protected, dito sa mga taong ito. Pero kapag ikaw naman po ay isang ordinaryong vlogger na naghahayag lamang ng inyong saloobin patungkol po sa ating gobyerno,
parang kakaiba po ang trato nila. No? Kakaiba po ang trato nila. Pag sinabi nilang you are cited in contempt, kulong agad yan mga kababayan without any explanation. Kulong na yan. Pero pag dito naman po, di ba? Klarong-klaro na pong nagsisinungaling, nauutal-utal pa sa pagsagot. Binigyan pa ng chance na magpaliwanag kung bakit hindi siya kailangan i-contempt. Naloko na. Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.